Mga kapatid, maligayang buhay at magandang buhay. At dapat naman, sapagkat binabati ko kayong lahat ng maligayang bati ng piyesta ng Holy Spirit. Grabe. Alam ba ninyo ang Diyos? Napakadakila. Why? Paano nagpakilala si God sa atin? Ang alam natin ay sila'y tatlong persona at isang Diyos. Pero, alam nyo ba na hindi sila nagpakilala ng sabay-sabay? May pedagogy si God. Sapagkat alam niya hindi maunawa ng mga tao. Kaya, ang God na kilala ng mga tao sa lumang tipan ng ating mga ninuno ay ang God the Father. Yahweh, Elohim. Yun. Wala pa si God the Son, wala pa. Until after so many years, after the prophets, the Psalms, at saka mga the kings and the judges, dumating si Christ, second person. At meron siyang kanyang role to play. Kung si God the Father is the Creator, si God the Son is the Redeemer. Ngayon, ay kulang pa ng isa. So, kinakailangan, pag akyat ni Jesus sa langit, ipadadala ang third. At sino yun? The Holy Spirit. Pinadala ni Father and the Son dito. Kaya tayo ngayon, this is the era of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang namamahala sa atin. Na tayo may mga social media ito. It's by the Holy Spirit. At ako, nakakapagsalita ako sa inyo by the power of the Holy Spirit. Kaya, ang Holy Spirit ay nandiyan sa bawat isa sa atin. I'm talking of the Holy Spirit. Siguro, at sapagkat within the context of the charismatic, I am happy to say that I am one. The charismatic movement came to my parish when I was the parish priest. I did not regret that it came to my parish. More so, I was happy that it did. Sapagkat ang isi-share ko sa inyo is a personal encounter with the Holy Spirit. Nagpunta sa akin ang mga charismatic. As usual, they will have to get my permission as what? As the parish priest, na sila'y magbibigay ng Life in the Spirit seminar. Sabi ko, sige, I will attend. I want to know what it is all about. At alam nyo nangyari, something happened to me as I was attending it. Nung ipinatataas pa lang ang kamay to sing, nakakaramdam na ako ng something tingling, something na parang something at the tip of my fingers. Oops, sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, ay, parang nangingimay lang ako. Nung kinabukasan po, ito na yung nangyari. I was saying Mass. At maniniwala kayo na noong hinawakan ko ang ostia to pronounce the consecration or consecratory words, hindi ko mahawakan because meron parang na naman naramdaman ko meron sa dulo ng aking daliri. So, pinitiwan ko siya. Pero nung aking balikan at nung aking hawakan, hindi ko na nabitiwan. Bakit? Sapagkat yung maliliit na nararamdaman ko, parang isang fire, parang isang apoy na dagliang pumasok sa aking mga kamay at
sa aking aking katawan at hanggang sa aking ulo. At hindi ko namamanayan ang consecration ay ginagawa ko to the top of my voice. Mabutit may nakapag-record at narinig ko yung aking sinasabi. As I was saying, it should have been done very simple. Ito ang aking katawan na inihahandog para. Pero alam nyo ba, ang nangyari, sumisigaw ako. At ang sabi ko, ito ang aking katawan. At yung aking pakiramdam sa mga sandaling para akong nasa langit, it was only in several seconds, but it is heavenly. That is the Holy Spirit. At mula noon, once yung maglambayan is not anyone the same person. Kung kaya nga hanggang ngayon, what I'm doing is not my own. It is by the power of the Holy Spirit. At my age, at 82, I'm still empowered. I'm still fired up with this Holy Spirit. And the church in the same manner. Kaya pasalamat ko sa Holy Spirit. At pasalamat ko sa mga charismatics and the charismatic movement who brought me in to this. And remember, I am beside the Blessed Mother. Why? Because the Blessed Mother is the spouse of the Holy Spirit. Alam nyo? Kaya siya'y nakapaglihi sa ating Panginoon is by the power of the Holy Spirit. So sana mapapunta sa inyong lahat ang Holy Spirit para kayo ma-fire up sa inyong pagnanasa magpakabanal at mapagbanal ang ibang mga tao at mataladala ninyo si Jesus sa kanila. Amen.